una sa lahat. Sunod-sunod na putok ng baril umalingongaw sa NLEX. Mga pulis pinaputukan ng isang van. Lulan pala kasi niya ng mga sospek sa seri ng pagnanakaw sa Central Luzon. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa bulsa video, lalaking nagpakilalang general, tinutukan ng baril ang driver na pumarada sa labas ng kanyang bahay. General ako, ha? Sir, wag mo kong hawakan, sir. Anong gusto mo? Wag mo kong hawakan. Baka na kita, ha? Ang insidente, iniimbestigahan na ng PNP. Anong hawakan, sir? Hindi, sir. Mag-asawang kukuha lang dapat ng marriage certificate, nahagip ng 10-wheeler truck. Misis, patay ng magulungan. Estudyanteng tinamaan ng bala sa leeg sa Pomaril sa Tacloban, wala na sa panganib, bagaman nasa ICU pa rin. Sama ng panahon, namuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May tsansa bang maging bagyo? At mga kinilig at pinalaki ng Meteor Garden, dagsana para sa inaabangang F Forever World Tour Concert mamayang gabi. Sa sa video ang pananakit at panunutok ng baril ng isang lalaki sa driver na nakaparada sa Mandaluyong City. Ang gigil na lalaki, nagpakilalang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Nakaparada ang driver na ito habang kumukuha ng video sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Binibidyohan niya ang lalaking lumapit at huminto sa kanyang harapan. Sir, bakit po? Imbis na sumagot, ikinasa ng lalaki ang dalang baril. Maya-maya pa, Kayo, lagi kayo nakakabala rin. Ngayon lang ako pumarada dito, sir. Siguro yung dati kasama mo. Ay, Malis ka na! sinabi ng driver na wala namang problema at aalis din agad siya. Pero kinwestiyon niya ang pagdadala ng baril ng lalaki. Dito na nagsimulang manakit. General ako, ha? Sama siya, baka na kita. Sa gitna ng pananakit, makikitang tinutok din nito ang baril sa driver. Mahigit 1 minuto rin nagtalo ang dalawa. Giit ng lalaki, mainit na ang kanyang ulo dahil pangatlong beses na raw may pumarada sa harap ng kanilang bahay kaya hindi sila makapasok. Si Kuya Driver naman, nananatiling kalmado ang boses. Kung ibang nakaparada, sir, mainit ang ulo ako, sir, kararating ko lang. Pero umabot pa sa puntong Wag mo kong hawakan, sir. Anong gusto mo? muling tinutukan si Kuya Driver at pinaghihila ang kanyang damit. Kinuha rin ng lalaki may baril ang plate number ng driver. Ang video umabot sa Mandaluyong Police. Anila, iniimbestigahan na ng kanilang istasyon ang insidente. Kabilang ang legalidad ng baril na dala ng lalaki na nutok. Hinihikayat din ng mga otoridad ang partisipasyon ng mga witness. Kinumpirma naman ng mga otoridad na retired general ang nanutok ng baril. Nagbabalita mula sa frontline, Alexis Ebwe, News 5. Kami makapasok. Samantala, nagkabarila ng mga miyembro ng isang robbery gang at mga pulis sa NLEX sa Bulacan. Ang mga sospek, notorious umanong magnanakaw sa Central Luzon. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpapo. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa may toll plaza ng NLEX sa Bukawi, Bulacan mag-aalas 6 kahapon. Enkwentro yan sa pagitan ng mga pulis at 3 hinihinalang sangkot sa serye ng pagnanakaw sa Central Luzon. Nakatigil lang ang mga sasakyan sa toll booth habang nangyayari ang operasyon. Ilang saglit pa, pinadaan na rin ang mga motorista. Doon na nakuna ng video ang target na gray na van, nalula na ang mga sospek. Pilit silang pinapababa habang ang ilang pulis naka-standby karga ang mga baril. Maririnig din ang tila pagsusumamo ng ilan sa mga sospek. Nagpatao na kami sa mga toll plaza, sa mga exits. Then nung nag-approach sila doon sa barrier, nung Bukawi Toll Plaza, nung lalapitan na ng mga SWAT natin, pinutukan na sila. So nagkaroon na ng firefight.
Inaresto ang 3 sakay ng van. Dinala sila sa ospital matapos mapuruhan sa putukan. 2 araw minanmanan ang mga sospek bago ikinasa ang operasyon. Sangkot daw ang mga hinuli sa serye ng pagnanakaw sa Magalang, Pampanga at Victoria, Tarlac. Sila rin ang itinuturing mga salarin sa ilang pagnanakaw sa iba't ibang lugar sa Calabarzon. Hinihiling naman ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. na hayaan munang gumulong ang investigasyon tungkol dito. Hinihikayat din ni Hepe ang publiko na tanging mga beripikadong impormasyon lang ang paniwalaan para maiwasan ang espekulasyon. Tumagal ng 10 minuto ang operasyon bago idineklarang ligtas ang lugar at pinayagang dumaan ulit ang mga motorista. Natimbrihan na din daw ang pamunuan ng NLEX sa planong operasyon. Wala namang ibang nadamay sa enkwentro. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Ginawaran ng parangal ng Boy Scouts of the Philippines ang miyembro nilang nasawi sa school shooting sa Tacloban City. Samantala, wala na sa panganib ang isa sa mga estudyanteng lubhang nasugatan. Narito ang Frontline Report. Sa patuloy na investigasyon sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, tinitingnan ng mga pulis ang posibilidad na konektado sa mga gang o sindikato ang 2 menor de edad na suspect. Dahil ito sa ilang post na lumutang online. Pero ayon sa Tacloban Police, wala pang kumpirmadong ebidensya kaugnay nito. Narinig namin yan, but as of now, iniimbestigahan pa ang anggulong yan kung may katotohanan ba ito. So wala pa naman tayong nako-confirm na reports. Nasa kustodiya ng DSWD sa Rehabilitation Center sa Tanawan, Leyte ang 2 menor de edad na shooter. Ang 15 anyos na suspect nasampahan ng kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries. 3 estudyante ang nasawi sa pamamaril na sina Joyan C., Ayesa Nicole at Chris Lawrence. Nakatakda silang ihatid sa kanilang hantungan sa Martes, Miyerkules at Huwebes sa susunod na linggo. 15 iba pa ang nasugatan, 2 ang nasa ICU pa rin. Inanunsyo naman ng DepEd na wala na sa panganib ang estudyante na tinamaan ng bala sa lieg, bagamat nananatili pa rin siya sa ICU. Personal namang nakiramay ang Boy Scout of the Philippines sa kanilang miyembro na si Chris Lawrence. Ginawaran nila ang nasawing estudyante ng pinakamataas na parangal na The Gold Gallantry and Heroism Award. Tinaguri ang hero student si Chris Lawrence sa kasagsagan ng pamamaril. Hinarang niya ang pintuan ng kanilang classroom upang mapigilan ang mga armadong suspect na makapasok. Nabaril siya sa pagtatanggol sa kanyang mga kaklase. Ayon sa BSP, bagamat nasawi sa murang edad si Chris Lawrence, tinitiyak nilang ang kanyang pagsasakripisyo ay mananatiling inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, may nagbabadyang sama ng panahon sa bansa. Pinabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area na higit 900 kilometers ang layo sa silangan ng northeastern Mindanao. Nagpapaulan na yan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa tansya ng Japan Meteorological Agency, magiging bagyo po ito bukas. Tatawagin itong Bagyong Henry. Sa initial forecast ng Metro Weather, tatawirin ang potensyal na bagyo ang Eastern Visayas. Posible rin itong dumaan sa Mindoro habang papalabas ng West Philippine Sea. Dahil dyan, sa susunod na linggo ay posibleng makaranas ng mas malalakas na ulan ang Kabisayaan at hilagang bahagi ng Mindanao. May tsansa ring madamay ang Katimugang Luzon sa ulang dala ng potensyal na bagyo. Ngayong gabi naman, huwag kalimutan ang payong dahil posible pa ring umulan sa ilang bahagi ng bansa. Dulot po yan ng habagat at thunderstorms. Halos ganyan din ang panahon bukas. Susunod, yumaong Ateneo student-athlete na si Divine Adili inilibing na sa Nigeria. Bahagi ng isang mall sa Divisoria nasunog. At libu-libong patay na isda naglutangan sa Isabela. Ano kaya ang sanhi niyan? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Naihatid na sa huling hantungan ng mga labi ni Ateneo student athlete Divine Adili. Nilibing siya sa kanyang hometown sa Umuweri Town sa Anambra, Nigeria. Halos 3 linggo matapos siyang malunod sa Dipakulaw, Aurora. Naging emosyonal ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan ni Divine sa inialay na misa para sa kanya. Nag-alay din ng kanta ang ilan niyang mga kaanak bago tuluyang inilibing ang atleta. Noong Huwebes, naiuwi ng Nigeria mga labi ni Divine. Sa post ng kanyang tita, sinabi niyang hindi ito ang homecoming na kanilang ipinagdasal. Inihatid daw nila sa Pilipinas si Divine ng puno ng pangarap. Hindi raw nila akalain na babalik siyang nasa Cabao. June 8 nang masawi sina Adili at teammate niyang si Rene Batarbonia sa gitna ng team building activity ng Ateneo Blue Eagles. Natupad na ang isa sa mga pangarap ng yumaong basketballistang si Rene Bobet Batarbonia, ang mabigyan na bagong tahanan ang kanyang pamilya. Yan ay matapos ipagkaloob ng NHA o National Housing Authority ang bagong condominium unit sa naiwang pamilya ni Rene. Nilagdaan ang kanyang ina na si Rofelyn ng mga dokumento para sa condo unit sa Davao City na ibinigay ng pamahalaan kahapon. Nagkakahalaga ito ng 2.22 million pesos. Higit 20 taon nang nakatira ang pamilya Baterbonia sa kanilang tahanan sa Talacogon at tinitiis ang baha tuwing umuulan sa lugar. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya sa natanggap na bagong tahanan. Nasunog ang ilang bahagi ng isang mall sa Divisoria sa Binondo, Maynila. Sumiklab ang apoy sa ikalawang palapag ng Building 2 ng 999 Mall pasado alas 10 kagabi matapos magsara ang ilang stalls. Dahil sa kapal ng usok, hindi na pinayagang makapasok ang mga stall owner. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang nakontrol. Tuluyan itong naapula mag-aalas 3 ng madaling araw kanina, 5 oras mula nang sumiklab ang apoy. Sarado muna ang mall ngayong araw. Samantala, sumiklab din ang sunog sa isang bahay sa Pinagbuhatan, Pasig, bandang alas 11 kaninang umaga. Naapula yan matapos ang mahigit 1 oras. Ayon sa kaanak ng may-ari ng bahay, wala namang nasaktan sa insidente pero wala silang naisalbang kahit isang gamit. Inaalam pa ang dahilan ng parehong sunog pati ang kabuuang danyos. Nangangamatay ang libu-libong isda sa Negros Occidental. Ang ilang fish cage operators, milyon na ang lugi. Naritong report. Libu-libong patay na isda ang naglutangan sa mga fish cages sa Ramon Isabela. Isa lang ang lugar sa apektado ng malawakang fish kill. Ang mga may-ari tuloy, problemado. Matik daw kasing lugi ang kanilang negosyo. Ayon sa operator ng fish cage na si Lorena Bulaay Dakuykoy, nasa mahigit 3,000 isda na ang namatay sa kanyang cage. Karamihan, mga tilapia. May naitala ring fish kill sa lalawigan ng Ifugao. Mga fish pond na konektado sa Magat Dam. Ayon sa mga residente, nagsimulang mamatay ang mga isda nitong Miyerkules. Si Nanay Marina na isa ring fish operator, milyon na raw ang nalugi sa loob ng ilang araw. Ang 25 cage niya kasi na may lamang 180,000 isda apektado rin ng fish kill. Kon man lang ti uray basit nga ingato mi adagos ajenit iti agsapa. Nakita kun aje lamis ko nga natay amin ije unigkithaan nga mabalin nga alain nga ilakuta purawin ma'am. Sa ngayon, patuloy ang paglilinis ni Marina sa fish cage. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bunsod daw ito ng mababang level ng oxygen at polusyon sa Magat Dam. Inaalam pa ang kabuoang halaga ng pagkalugi dahil sa fish kill. Umaasa ang mga fish cage operators ng tulong mula sa pamahalaan. Sa Negros Occidental naman, nasa mahigit 100 at 2,000 baboy na ang namatay dahil naman sa African Swine Fever o ASF. Base yan sa datos ng provincial government mula noong nakaraang buwan. Nasa 4% raw ng mga baboy sa probinsya ang nasawi. Kabilang sa pinakaapektado ang San Enrique, kung saan nasa 500 baboy na ang namatay. Nagpaalala naman ang mga opisyal ng hog raisers na patuloy na ipatupad ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit.
Nagpatupad na rin ng mas mahigpit na border control ang lokal na pamahalaan. Ang ASF ay isang nakakahawa at nakamamatay na sakit na mga baboy na dulot ng isang virus. Mabilis itong kumalat pero hindi nakahahawa sa mga tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod, ilang lugar sa Mindanao muling niyanig ng lindol. At kahit walang farewell walk sa Coronation Night, Miss Philippines Earth Joy Barcoma nagpasalamat sa kanyang supporters. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Niyanig na naman ng magnitude 6.5 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao. Nasa pool pa yan sa video. Agad na binuhat ng batang lalaki ang kapatid niyang babae palabas ng kanilang kwarto nang maramdaman nila ang pagyanig sa General Santos City. Nagsilabasan din ang mga kasama niyang bata. Nasa pool din sa CCTV ang pagyanig sa bahay na ito. Nagsilabasan ng ilang residente. Ayon sa FIVOX, tumama ang magnitude 6.5 na lindol sa dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Nangyari yan pasado alas 7 kagabi. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 38 kilometers. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Soc Sargent, Davao Region, Bukidnon, Sulu at Basilan. Nakaalerto na ang PNP para sa idaraos na White Ribbon March bukas. Ayon sa NCRPO, higit 9,000 pulis ang ipakakalat bukas sa Metro Manila para sa kaligtasan ng mga magpoprotesta. Bukas ito gaganapin sa People Power Monument. Bago yan ay magdaraos ng misa sa EDSA Shrine. Ayon sa mga organizer na kinabibilangan ng ilang religious group, pagpapatuloy ito ng pinakahuling trillion peso march noong Pebrero. Wala raw silang pipiliing kulay sa politika. Kakalampagin daw ng mga magpoprotesta lahat ng mga sangkot sa katiwalian kahit pa kaalyado ito ng Administrasyong Marcos o ni Vice President Sara Duterte. Umakyat na po sa 920 ang bilang ng mga nasawi sa Venezuela matapos yanigin ang bansa ng twin earthquake nitong Huwebes. Higit 50,000 katao pa ang nawawala ayon sa Venezuelan government. Patuloy pa rin ang search and rescue operation. Tinatayang aabot sa $6.7 billion o higit 400 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng lindol. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, wala namang Pilipinong nasaktan o nasawi sa trahedya. Higit pa raw sa entablado ang purpose ng Forever Earth Queen na si Joy Barcoma. Yan ang sinabi niya kahit wala siyang farewell walk sa Coronation Night ng Miss Earth Philippines mamayang gabi. Sa Facebook post ng Jusa, nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta at naniwala sa kanya mula sa umpisa. Bagamat wala raw siyang final walk, sinabi ni Joy na hindi sa number of steps kundi sa iniwan niyang impact sa iba, masusukat ang kanyang legacy. Dagdag pa ni Joy, and I quote, "Hindi natatapos sa entablado ang paboses at hindi limitado ng corona ang advokasya." Wala pang opisyal na pahayag ang Miss Earth Organization kung bakit walang farewell walk si Joy. Magpapakitang gilas na ang mga kapatid natin sa probinsya with their swabbing dance moves. At bagong relaxing na hobby ba ang hanap nyo? Mapapaka-perfect para sa inyo ang free diving. Yan at iba pang tampok sa Top 5 mga kwentong Mark Logan bukas. Sa probinsya, uso pa ba ang harana?
one thing is for sure, ang sayawan di nawawala. Kaya narito ang ilang kakandi-kandirit sa hapar nilang mga hirit na truly namang makukulit. Tara, logalog sa sumisid at tuklasin ang batibot. Este ang mahika sa ilalim ng karagatan. May entrada patungo sa underwater paraiso na may dalang alo ng kaalaman. Kaya kung hanap ay pantanggal stress, tumambay na Under the Sea Ariel. Kakailanganin mo siya kung gusto mong patamaan ang taong nang ghosting sa'yo. Hindi po siya ang ghost. Master kasi niya ang magpasaring sa mga taong nagpaasa lang pero di ka tinuluyan. Pero tanong ko lang po sa'yo, anong napala mo nung hinabol mo pa? Sad king ang tawag sa kanya pero dati yon. Ngayon kasi may juwa na siya. Speaking of juwa, etong certified jewable material. Si Joshua, si Eko daw siya. Eko ang bantrin, Eko daw nga po. Eko, nakasusunasok. Eko ba o Echos? Kayo na ang humusga kung kaloka-like nga ba o hanapin kung saan banda. Sila itong mga nagpayanig online. Best podcast sa buong mundo ang PEG. Riot naman kasi ang balitaktakang walang script. Anything goes sa bawat upuan. Humanda ka sa bardagulan. At ngayon nga ang harapan, The Cool Pals at Kakalogan. Tingin ninyo ang unang kakainin kapag nagkaroon ng zombie apocalypse? Ay, siyempre si Nono. Sino ang kakain? Mahirap akong, kasi hindi, Magaling. mataas ang uric ko, wag ako yung kakainin. Tsaka hypertensive, bala kayo, magme-maintenance kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Susunod, umulan, umaraw, LGBTQ members nakiisa ngayong araw sa Love Laban Pride March sa QC. At sa mga pinalaki ng show na Meteor Garden dyan, abay World Tour Concert ng F4 sa Pilipinas. Magsisimula na po mamaya. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Dedma, kung umulan o umaraw ang mga lumahok sa Love Laban Pride March sa Quezon City, tampok din dyan ng Malak Concert na musical performance. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pagkakapantay-pantay, dyan sumentro ang mensahe at panawagan ng mga lumahok ngayong taon sa Love Laban Pride March sa Quezon City. Umulan man o umaraw, carry bells for the Pride Month celebration ang LGBTQIA+ community. Ilan sa kanila may bit-bit pang rainbow flag with matching colorful outfit. Maki Becky, wag masyokot! Wag masyokot! Maki Becky, Happy Pride! Ilan sa mga dumalo ang magbabarkadang sina Aleko, Kim at Roj. Mahalaga raw sa kanila na makiisa at magpakita ng suporta sa Pride event taon-taon. Para makita talaga ng mga mambabatas natin, ng mga lawmakers, especially here in the Philippines, na marami kami, dapat ipasa na yung mga dapat ipasang batas para protektahan. Hindi naman to para maging special na mga batas eh. We're demanding for equal rights for all. Ang grupo namang ito may mensahe sa mga nakakabatang miyembro ng community. Sa mga susunod na henerasyon ng LGBTQIA+ community, na sana una sa lahat unahin muna ang pag-aaral. Napaka-importante po yan dahil yan po ang magiging armas ng bawat parte ng komunidad para ipagpatuloy yung tinatawag namin pakikipaglaban sa isang lugar na ligtas, isang lugar na may paggalang, isang lugar na may pagmamahal at higit sa lahat, isang lugar na kung saan tanggap ang lahat. Nakiisa rin sa Love Laban si Mayor Joy Belmonte bilang suportado ng Quezon City Government ang Pride March. Para sa alkalde, malaki na ang ipinagbago kumpara noon dahil mas tanggap na raw sa lipunan ang LGBT community. Pero hindi pa raw tapos ang laban hanggat hindi na ipapasa ang Anti-Discrimination Bill na sexual orientation, gender identity, gender expression at sex characteristics o SOGI-SC. And until that is passed, they don't have complete legal rights under the law.
And so we continue to struggle, we continue to protest the status quo, and we continue to fight for equality. Pero kahit hindi pa yan na isa sa batas, tiniyak ng QC-LGU na ligtas at malaya sa kanilang lungsod ang Rainbow Community. Mala concert ang Pride event dahil sa mga musical performances. Tiniyak naman ni Belmonte na mahigpit ang seguridad sa pagdiriwang sa tulong ng QCPD, MMDA at iba pang law enforcement agencies. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dagsana ang mga manonood ng concert ng Taiwanese group na F4. Spotted ang mga naghihintay na fans sa labas ng Philippine Arena sa Bulacan para yan sa F Forever concert. Nakuhanan pa nga ng fans ang pagdating sa bansa ni Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Cho. Wala naman ang isa pang F4 member na si Ken Chu, pero kasama ang vocalist ng Taiwanese band na Mayday. Nakilala ang F4 sa hit Taiwanese series na Meteor Garden. Oh, baby, baby, baby. Yung pala yung F4. SB19 na yung naabutan Wow ko. naman. BTS, yun ang mga nabutan mo. Oo, Ako nga, favorite ko si Zhang Mingsi. Anyway. Pwede kang sanchay. Yes, sanchay. At yun po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.